Itinuro niya ito yung kagagawa ng mga Kristiyano. Kaya nakahanap siya ng dahilan upang ang mga leksyon usihin at patayin. Kaya sa pamamagitan ng kapistahan ito, kinikilala natin ang mga ninuno ng ating pananampalataya na nagbuwis ng kanilang mga buhay, maipakita lamang ang pagpapahalaga at nakapaka nila sa pananampalataya. Nawa sa ating buhay bilang Kristiyano ay tunay natin masasabi, hindi na sayang ang mga dugong dumana mula sa mga unang martir. At nawa, kapag dumating ang pagkakataon na tayo naman ang dumaan sa pag-uusig dahil sa ating pananampalataya, ay matuto rin tayong manindigan at maging tapat kagaya ng mga unang martir. Ipagdiwan natin ang kadakilaan ng mga martir na ito ng simbahan. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kaya natin po natin ay ang alagad, ang mabubuting alagad ng Diyos. Ang tungkulin ng isang alagad ng Diyos. April 10, 22 to 23. April 10, 22 to 23. Magbigay ng pag-asa sa iba. Okay. Ang salita ng Diyos ay tayo magsilapit na may tapat na puso na lubos na pananampalataya ng ating puso na ang ating mga puso na winisigan mula sa isang masamang buti at mahugasan ang ating katawan ang dahisay na buti na ating inakang matibay at nanay kasi ang ating pag-asa okay lang magpipicture upang huwag mag-aalangan dito po, hindi sa naman kita dito. pagkatapat ang nangako. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Magbigay ng pag-asa sa iba. Amen. Kapag tayo nagkakaroon ng COD, gumanda ang buhay mo mula sa magulong pamilya, naging makaya't ang tahanan, mula sa pagkalugi, bumalik uli ang asenso ng buhay. Yung buwan dapat na ipagkakapuri natin at ipapahayag sa panahon na tayo naghahayag ng mga buhay na salita ng Diyos sa bawat tahanan. Huwag itong kwento mag-isisya yung buhay nyo na sinipa ka ng asawa mo dahil dumating ka na ng gabi mula sa paghayo. Hindi po dapat yan pinakarating sa bawat hayo. Yung mga bagay na yan na nasasaktan ka, isinasantabi mo na yan at sa Diyos lang natin na isinusumbong. Hindi natin na isinusumbong sa tao. Amen! Kapagkakalan natin na darating ang panahon, magbabago ang buhay natin, gaganda ang buhay natin, at tayo nga, sabi nga, kahit dumadaan tayo sa pagsubok ng buhay, habang humahayo, habang nagigikot sa kapwa-tao, dapat magbibigay pag-asa tayo sa iba. Amen, hindi yung maninira ka ng kapwa mo. Ang isisya mo yung buhay mo, hindi ang buhay ng iba. Amen? Pero kami kasamahan. Nagpasing ng 3 araw. Hindi ako kasama doon. Nagkwento lang yung mga kasamahan ko. Sister Celia, pagkano naman yun? Tumayo sa harapan. Ang sinil, yung kasalanan ng iba. Yung kasamahan daw namin, gano'n, ganyan, ganyan. Hindi nagbabago. Yun ang sinil niya. Hindi yung buhay niya.
Kahit kumahayo pa siya. Amen? Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Maaga po siyang tulungan ni Lord. Hindi siya pinagtagal sa paglilingkod. Kaya wag mo kayong maninira na kapwa-tao. Lalo na, pupunta ka sa bahay ng iba. Ang ibibigay nila sa kanila, yung magagandang bagay na nangyayari sa buhay mo. Yung pangit na bagay, tinatago mo na po yan. Kapag nagtagumpay na, saka mo ipapahayag. Nabuhay niyo ako. Walang susunod sa inyo sa gawain. Hindi kayo lalago. Kapag nagsasabi ng tao, kapag sasama ka, ginulungan ng buhay. Hindi naman nagbabago pamilya, hindi nagbabago anak. Ba't ako susunod, di ba? Kaya nga tayo sumusunod sa Diyos, para may makita tayo pagbabago. Maging pag-asa tayo ng iba. Hindi yung para makawala ang lingkod ng Diyos. Amen. Okay, pangalawa. Ano ang tungkulin? Maging matibay na magkaroon ng matibay na pananampalataya para maipakita sa iba. Hebreo 11 verse 6. Hebreo 11 verse 6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya kay Diyos. At siya ang tagapagbigay-ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihana. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ano man ang buhay mo nang tinawag ka ng Panginoon at sumunod ka at sumahayo ka na, di ba kanya tayo? Sumahayo tayo, sumasama agad tayo sa bawat bahay. Nagsisimula ka lang tayo, ha? Di po ba? Kailangan ng pananampalataya mo, humingi ka ng karagdagan. Kung nagkukulang ng faith mo, yung pananalig mo, nakakahiling mo yan sa Diyos. Nagdagdagan ang dagdagan ang iyong pananalig. Bigyan ka ng karunungan mula sa Diyos para makakilala ng tama at mali. Amen? Hinihingi ko yan. Hinihingi ko talaga yan para ibigay sa atin na Panginoon. Kung di mo hihingi, mananatili ka lang palso. Ano ba yung halaman? Para hindi siya lumaki, gagawin siya bonsai. Hindi siya lalaki, hanggang na lang siya. Para gano'n, yung pananampalataya mo ay banso, hindi lumalaki. Kasi hindi ka humihingi. Okay. Pangatlo, tayo ang pag-asa ng iba. Galatia 2, verse 20. Galatia 2, verse 20. Ako'y napako sa krus, nakasama si Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko kayo sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umili at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang salita ng Diyos sa buhay. Amen. Kung paano nakako si Kristo sa krus at namatay, dapat ganun tayo. Yung dating pagkatao natin, dapat patay yan. Kung ano yung dati mong buhay. Kaya pag nagpupunin mo kayo, anong buhay mo noon? At anong buhay mo ngayon na nasa kay Kristo ka na? Ako, ang buhay ko ng araw, mabarkada. Lahat ng bisyo, tiniman, sugan, anak, ano pa? Yung bisyo, mariwana, nasa ko ng tiniman,
sigarilyo, ano pa? Yang sugat, waho, bingo, acrispate, barkada, masayawan, mga magdamag, sa kalsada, magdamag, sa barkada, nakikipag-away, nakikipagsuntukan sa kapwa babae. Yan po ako ng araw. Pero nung mag-asawa ko, sabi ko sa Diyos, hindi pa charismatic na hindi sa 24. Sabi ko, wala na akong barkada. Tapos na yung maliligayang araw ko sa kabataan. Tumakasok na ako sa buhay may asawa. Kaya lahat ng bisyo, tinanggal ko. Dahil nakita ko sa nanay ko kung paano siya naging matuloy na ina, maka-Diyos, mag-asali, sa buhay namin magkakapatid, walang nakahamak sa amin. Lahat kami nagiging maayos sa aming buhay at nagiging maganda. Kaya sabi ko, gagayahin ko nanay ko. Aalisin ko yung mga bisyo ko, yung barkada sa pagkatapos na, yung maliligayang araw ko sa kabataan. Pasok na ako na magkakaroon ng anak. At kailangan ko dati magsisimba sa simbahan. Hindi naman nawawala sa akin ng simbahan. Every Sunday, nagsisimba po ako talaga. Kahit wala pang charismatic. Every Sunday yan. Kahit nung bata pa ako, mag-7 taon, nagsisimba na ako every Sunday. Magka-boyfriend ako, sa simbahan kami nagkikita bago mag-date. Kaya nakita ko ang patnubay ng Diyos sa mga taong maka-Diyos. Amen? Kaya sabi ko, hindi ko nababalikan ng buhay na barkada kasi bata ka. Wala kang isip na maging mag-Diyos pa nun. Kaya iba yung panahon at panahon na sa Diyos ka na. Kaya nga dapat, kung ano buhay mo noon, dapat patay ka na. Ibang selya ka na. Amen? Hindi mo na dapat ginagawa yung dati mong buhay sa panahon na nakikilala mo na may Diyos na bagay sa lahat. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Sunod. Mamahali tayo na kapayapaan. Yan 20. 21 to 21. Yan 20. Verse 21. Mamahali tayo na kapayapaan. Sinabi namin muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumasa inyo. Kung paano pagpasuko sa akin ng Ama, ay gayon naman, sinusuko ko kayo. At nang masabi niya ito, sila'y hininahan niya. At sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin. Kaya sabi ni Jesus, no? Kapayapaan ang ipinagkakalaw niya sa atin. Kaya sinusuko niya ang kanyang banal na Espiritu Santo para tumabay sa bawat isa sa atin. Para tulungan tayo sa bawat sandali ng ating buhay sa mundong ito. Sa paghahanap buhay, sa paglaki, sa pag-aalaga ng pamilya, sa lahat sa hanap buhay, mapaglubayan tayo ng banal na Espiritu Santo. Hindi niya tayo pababayaan. Amen! Kaya yung kapayapaan, dumadaloy sa ating puso. Bakit? Kasi narito ka, narito tayo, nakikinig ng mga buhay na salita ng Diyos. Okay. Panglima, maging daan ng matatag na pananampalataya. Maging daan ng matatag na pananampalataya. Hebrew 11, verse 6. Hebrew 11, verse 6. At kung walang pananampalataya,
sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay-ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halimbawa, mahirap ang buhay mo. Nandito ka ngayon, nangungupahan, walang tiyak na hanap buhay, nagpapaaral ng mga anak. Huwag kang matakot sa buhay. Sumunod ka lang ng simpleng pagsunod. Hindi naman yan kailangan yung mabilidad na gawain ng tungkulin sa paglilingkod. Kung saan ka mabaang, gawin mo lang yung gawin. Kung kaya mo lang gawin, gawin mo para sa Diyos. Huwag mong galahin yung iba kung hindi mo pa kaya maglingkod. Ako nung araw, hindi mo kaya humayo sa malayong lugar. Sa Marinduque, sa Tubigaraw, Negros, hindi ko kaya humayo. Bakit? Ang asawa ko, bumay ka. Mahigpit. Hindi ako pwede lumayo. Amen? Nagpapaaral ako ng mga anak. Ang trabaho ng minister ko ay teacher sa LX. Sweeper, nagwawalis sa LX. Ilang ang trabaho niya. Hindi kakayanin ang ordinaryong empleyado lang ang magpaaral ka ng apat ng anak ang magkakasunod ng kolehiyo. Kailangan ko rin maghanap buhay ng part-time para maragdagan ang hanap buhay at kita ng aming pamilya. Kasabay sa paghahanap buhay, kailangan ko isabay ang paglilingkod sa Diyos. Hindi ko pwedeng iwanan ang paglilingkod sa Diyos. At yun ang basihan ko. Kung ano lang ang kaya ko ibigay sa Kanya, yun lang ang ibibigay ko. At ang Diyos ay mabuting Diyos. Ang mahalaga sa Kanya, alam mo ang iyong ginagawa. Alam mo kung ano'y nasa tunay na damdamin mo sa paglilingkod sa Kanya. Nabuhay na rin ito'y parating. Darating ang panahon, ang sabi ko sa Diyos, darating ang panahon na yung hindi ko nagagawa ay magagawa ko rin para sa iyo. Nakuha niyo? Kaya, maging tapat ka lang sa Diyos. Ngunit huwag mo siyang kakaligtaan. Hindi mo pwedeng dahil wala kang pera, wala kang hanap buhay. Mahirap ang buhay mo. Hindi mo pwedeng ilahilan yun. Gumawa ka ng paraan. Magsikap ka. Magpakababa ka para sa Diyos. Amen? At dahil nandiyan ikaw na magandang buhay sa daigdig na ito, maintindihan ko sana ang ibig kong hindi parating. Sapagkat marunong siyang gumanti sa lahat ng ating ginagawa para sa Kanya. Okay. Matthew 5, verse 16. Matthew 5, verse 16. Lumiwanag na ngayon na kayo ng inyong ilaw. Nabisado ko to. Matthew 5, verse 16. Paliwanagin ninyo ang inyong mga ilaw sa gitna ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhagin ng mga nasa langit sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matthew 5, verse 16. Ibig sabihin, kung ano yung nakikita sa iyo sa loob ng templo at kung ano nakikita sa iyo sa labas ng templo, dapat hindi nagbabago. Kung mabuti ka rito, mabuti ka rin sa labas. Walang upon sila. Yun ang ibig kong iparating. Hindi na dito, mabuti kang makisama, pero pag patalikod na, masamang tao ka na. Amen? Sana maintindihan niyo ako. Yun ang gusto ng Diyos. Mag-iwanag kayo tulad ng araw sa kanyang-kanyang. Ano sabi ng Padre? Roma? 3 bagay para magpili ka. Gumawa ng mabuti. Pangalawa, magpasalamat sa Diyos.
Magiging ka tulad ng liwanag sa paningin ng Diyos. Amen? Kabutihan loob, gumawa ng mabuti. Tandaan niyo lagi yan. Lagi magpasalamat sa Diyos. At ang pangatlo, magpakababa. Huwag mo itataas ang sarili mo sa iba. Huwag mo isipin mas magaling lang kaysa sa Kanya. Amen. Lahat tayo may kanya-kanyang talento. May kanya-kanyang talino. Iba ang talino mo sa talino mo. Iba ang galing mo sa galing ko. Pero lahat tayo binigyan ng mga talento mula sa Diyos. Amen. Napaka natin ng Diyos sa buhay. Kaya mo isipin, magaling ka at kailangan ka ng iba. Huwag mo isipin yun na kailangan ka ng tao, na kailangan ka ng Diyos. Hindi. Ang Diyos ang kailangan natin. Hindi tayo ang kailangan ng Diyos. Amen? Dahil sa kabilingkod, sasabi mo kailangan ka sa community? Hindi ko. Ang Diyos ang kailangan natin. Nakikinabang tayo sa community. Hindi ang Diyos ang nangangailangan ng tao. Amen! Kaya niya gawin ang lahat. Kaya niya kasunod ng tao, kasunod ng kasunodin. Kahit ang pinakakasunod tao, kaya niya gawin mabuting tao, kapag gusto niya. At ang mabuting tao, pwede niya gawin masama. Pag nakikita niya may kasamaan sa kanyang puso, kaya niya gawin ang lahat. Amen! Kaya niya ilantad ang pagkatao ng bawat isa. Kaya walang makapagtatanong sa Diyos. Bakit mo ako ginawang ganito? Lahat ng yan ay kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng tao. Okay? Roma 5 verse 1. Roma 5 verse 1. Yaman niya na mga inaari ka na sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan din naman niya nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na biyayang na nagsisilagi tayo at nangangagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Kaya kung mayroon tayong kapayapaan, ang pananampalataya, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Amen! Yung mga walang pananampalataya, yung takot, gulong-gulong, nag-aalala kung anong mangyayari sa araw ng bukas. Kung meron kang pananalig at pananampalataya sa Diyos, hindi mo iisipin ang araw ng bukas. Ang bukas, ipagkakatiwala mo sa Diyos. At ang Diyos ang tutugon sa iyong pangangailangan. Ihanda mo lang sa sarili mo. Halimbawa, ako naranasan ko. Walang baon ng mga anak ko. Aalis ako, papuntang Marilao. Hahayo sa Marilao, sa kapatid ko. Sabi naman sa isip ko, hindi ko na papapasukin ang mga anak ko. Kasi wala na akong pagbabaon. Mga kolehiyo na hindi na makukuha 20 pesos lang na baon. Habang naglalakad ako sa kalsada, nakatingala ako sa langit. Kasi bahay ko, lalakawin mo lang, kalsada na. Pasakay ka na, marami na sasakyan. Sabi ko kay Lord, bilang sinasabi ko, hindi ko papapasukin ang mga anak ko kasi wala na akong babakunin. Ang sweldo pa ng mister ko, bumas pa. Yun ang sinasabi ko sa Diyos. Hindi naman muna papapasukin yung mga anak ko. Bukas pa ang sweldo. Para lang ako nagsasalita sa hangin. Nandun ka pa sa mga kalsada, nakita ko yung asawa ng pisang ko ng kapitan ng barko. Nakadarang nila. Ang uso pang sasakyan noon ay adventure. Ibig sabihin, matagal na. Adventure, yung bago labas na sasakyan. Sabi ng asawa, kaya, nasa lukong ko lang.
ang bumibili ng sa bakery. Andiyan yung pinsan mo, mararating lang ang isang linggo. Puntahan mo. Pinunta ko sa kotse. Bago ba yung kotse pinili niyo? Yung anin nga, yung bukasan sa likod, adventure. Oo, bago pinili lang namin yan. Sa pinunta ko, nakita ko yung sa buko. Na sa amin nag-aaral yun, ha? Sa amin nag-aaral ng siman. Sa amin nakatira. Sabi niya, kaya, ang saan ako, ang saan? Doon daw ako pupunta, abis ako nakakain. Nagpaalam na ako kasi ayoko magtagal. Ako hindi lang ako pwede magpagwentuhan sa'yo, may hayo ako. O sige, pinamayan ako, nabot yung kamay. Pinamayan ko naman, yung pala may pera na nakatupi. Nahiya ako pa, may papel. Hindi ko binuksan. Sabi ko, uy, thank you malis na ako. Pagsalay ko ng jeep, papuntang Manila, binuksan ko. 1,000 yung pera. Magkano 1,000 yung akaw? Yung panahon pa ng adventure, 1990, siguro 1992. Malaki halaga na yun. 2 kabang bigas na, o 3 kabang bigas na, mabibili ko yun. Amen! Palakpakan natin ng Diyos ng buhay. Yung nakapasok ang anak ko, nakapasok. May tao, may bigas pa ako, may ulam pa kami. Ganyan ang ibig sabihin ng Diyos. Magkaroon ka ng faith, panalo ka, ihanda mo sarili mo, kung ano mangyayari. At alam mo, yung pag nakatakda, ikaw, wala kang pera, wala kang pera. Okay lang yun. Huwag kayong nag-aalinlangan sa Diyos. Huwag kang hingi ng hingi. Hayaan mo siyang gumawa para sa iyo. Na hindi ka naman kailangan mahingi. Sabihin mo lang ang problema mo sa Kanya. Nagsalita lang ako sa Kanya. Hindi ko papapasukin mga anak ko, Lord. Wala akong mababaong bumas. At swerte pa ng gusto ko bumas pa ng hapon. Ganun lang. At ibigay ng Diyos ang aking pangangailangan. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Huwag mo agad sabihin na wala kang magagawa. Ang Diyos kaya nang gawin ang mga imposibleng bagay sa buhay mo. Kung mananalig ka at nakahanda ka, eh makapasok man o hindi ang anak mo, tanggap mo yun. Wala naman test. Hindi naman mahalaga yung araw sa school. Ako yung naniisip ko. May test ba kayo? Wala ko. Okay. Pwede kumabsent. Amen? Pero hindi ito na yung tulong ng Diyos. Nakapasok ang mga anak ko sa kolehiyo. Okay. Ano ang tungkulin ng isang alagat? Dapat tayo maging extension para sa iba. Maging extension para sa iba. Mateo 5 verse 9. Mateo 5 verse 9. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawagin mga anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yung laging nagagawa ng gulo, yung dyan nagagawa ng gulo, hindi yung pinalulungan ng Diyos. Mapalad yung may kapayapaan na nagkakaroon ng payapa. Kakausapin ka ng maayos. Aayusin ang problema. Hindi yung gagawa ng mga salita para magdalo ng gulo. Amen? Yung sabi ng Diyos, mapapalad ang mga mapagpayapa. Sabagat sila'y tatawagin mga anak ng Diyos. Kaya kailangan mag-extension tayo para sa iba. Kung nakikita rin yung nagkakagalit na, sususugan mo ka. Amen, ako, sabi ng ganito, sabi ng kaibigan mo, ganito ka raw, ganito ka raw. Hindi na ayusin. Palalakihin pa yung apoy para kapag-awagin. Hindi yan pinalulugdan ng Diyos. Yan ay pinalulugdan ni Satanas. Amen! Palakpakan natin ang Diyos na buhay. 1 Corinthians 3, 6 to 8. 1 Corinthians 3, 6 to 8. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalalo. Ano ba't walang anuman ang nagtatanim, niyang nagdidilig, kundi ang Diyos.
na nagpapalago. Ngayon, ang nagtatanim at ang nagbibili ay iisa. Ngunit, ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Maluwag ba, bro? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Halimbawa, sa paghayo, Sa baba? kumain tayo sa isang lugar. Natamnan natin. Ngayon, hindi natin naisip na may humingi rito sa isang baryo. Tinanggal natin yung mga ngayon, dinala natin sa isang baryo. May pumasok ngayon na ibang grupo. So, sige, pinasok ngayon yung pinaniman natin. Doon, nakasunod pa sila. Bakit? Naalagaan. Naintindihan niyo ako? Natiligan. Naalagaan. Kaya ang Diyos ang nagpapalago. Ngayon, kapag tayo yun, tayo yung nagtatanim, nagsimula. Sabi natin lang sa salita ng Diyos, iba nagtatanim, iba ang kumain. Patulan ng tubig, hinayuan namin yan. Hindi kami nakarating sa dulo hanggang ibang ano lang kami harapan. Nakamnan. Pero, pumasok ang malagkas, isang salit. May nagpasok pa loob, ang lawak pa lang ng pretel. Ngayon, hindi ko lang nalaman, ang lawak pa lang ng pretel. Dito sa dito. Nakasok nila ang pretel. Kaya pag nakikita kami sa net, Sister Celia, manalo kami sa pretel. Sabi ko, nahayong agami yan. Ba't hindi mo natagpuan yan? Sabi niya, ikaw ang nagtanim, kami ang aamin. Nakuha niya? Bakit ka magdaramdam? Bakit ka magagalit sa kapwa mo? Kasamahan? Bababa mo na kami. Eh, Bababa mo na ako. kulang nyo. Bababa mo na. Pagkaalala ko sa pinani mo. Bababa mo na. Naintindihan niyo ako? Hindi ka nakadali. Hindi mo lahat nataliman. Napasok ng iba. At siya ang nagtanim at nagbili at pinalago ng Diyos. Amen? Sabi ko sa kanya, okay lang yan. Ang mahalaga, napunta rin sa community ng Soldiers of Christ. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Huwag kayo magkaramdam. Sasabihin, hayong mo yun, Sister Celia. Pinasok niya eh. Hindi lumago sa'yo. Hindi mo naalagaan. Kaya ang gusto ng Diyos, dapat tinanin mo, aalagaan mo, titiligan mo. Katulad ng halaman. Kapag hindi mo titiligan yan, mamamatayan. Ganyan din ang paghahayo. Kailangan kapag nagtanim ka, aalagaan mo yan hanggang sa uli. Titiligan mo yan. Ang Diyos naman ang magpapalago. Magpapalago ang ating pinaniman. Sunod. Colossus 1, 21 to 22. Colossus 1, 21 to 22. At kayo, nang nakaraang panahon, ay nangaghihiwalay sa mga kaaway, sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Gayunman, pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap ng mga banal at walang lungis at walang kapintasan sa harapan niya. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Kita dati tayo, lahat nagkakasala. Lahat may maling gawa. Yung hindi dadulong sa Diyos, ginagawa ng bawat isa. Bisyo, pandarada, ano ba? Marami. Nananakit tayo ng kapwa. Sinisiraan natin. Yan, nahiwalay tayo sa Diyos.
inialay ng Ama ang kanyang tuntunan na ang sinumang manalig at sumampalataya ay hindi mapapahama, bagkus magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Amen? At tinalay niya ang buhay niya upang mabayaran ang kasalanan ng tao at makalapit tayo sa Ama upang maging malinis tayo sa paningin ng Diyos. Amen! Panghuli, Deuteronomio 10, 12 to 13. Deuteronomio 10, 12 to 13. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Naganamin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, sa iyo ikabubuti. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ano yung hinihingi ng Panginoon sa atin ng Diyos? Matakot ka sa Diyos. Matakot ka. Na pwede siyang magparusa. Na pwede, sabi na, huwag mong katakutan ang pumapatay ng katawan. Ngunit hindi ka naman madadala sa impyerno. Ang katakutan mo, ang pumapatay ng katawan at maghuhulog pa sa iyo sa impyerno. Diba? Papatay